Tada! Hi guys! Yes, Welcome this is to Kimli Kimli TV and welcome back to my YouTube channel guys. So, Tada! upload ko lang. And syempre kasama ko si... Francis Candier! Yes guys, at nandito na naman kami para makipagchikahan sa inyo. True. Yes, at makikipagtsuksyakan tayo sa kanila. Correct. Speaking of tsuksyakan guys, may pag-uusapan kasi tayo ngayon. Dahil nga, katapos lang ng pangmalakasan at relate tayo ditong mga LGBT community. Oh yeah! Guys, Ito chika lang. Dati si Kim, napagkakamalan po siya laging transgender. comment kayo kung mukha akong transgender. So ito na nga, dahil nga katatapos lang ng Miss Q&A 2019, the final chuk-chak. Ano nga ba meron dito? At Hindi ako bonggang... nanood eh. Ikaw nanood ka, diba? nanonood talaga ako sobra. Pinanood ko talaga at inabangan ko. Kahit may mga kachat ako, pag nagsisimula na yung showtime, wait lang. Oo. Kaya tayo mag-chat, magka-commercial. Nood muna. Busy ako. Ito na ang Olympics ng mga bakla. Pero nabalitaan ko nga na itong contest na to, hindi ko kasi napanood, pero maraming nagrarant na ibang Nag-i-issue, netizens na naging luto daw po ang laban. Totoo ba yun? Sa tingin mo ba, Francis? Actually sa akin, sa personal na bias ko, sa sarili kong panonood, pagkakaintindi, at justice, sarili kong perspective, ganyan. Para sa akin, napaka-fair naman nung naging paghahatol ng mga judges. Oo. Although, siguro, para sa iilan, ito comment down kung agree kayo or hindi kayo agree. Kasi, pak din yung sagot talaga ni Brenda. Parang okay siya. Pero kasi, parang si Brenda, kahit yung joke kasi, na sinabi niya na, ay naku, panahirapan. Kasi parang gate yun, be. Oo. Para sa kalaman ng mga hindi nanood at para sa kalaman niya actually. Hindi ako nanood, guys. Diba? Meron silang segment na debattle. Sa debattle, pagtatalunan ninyo yung isang sitwasyon according dun sa ano yung ipagtatanggol nyo. Kunyari, ako si Brenda, ikaw si Mitch. Ang pagtatalunan natin, ano ang masarap makita sa bintana? Okay. Ako si Brenda, ang napunta sa akin, flower. Ikaw si Mitch, bird. Okay. So, bibigyan mo ng justification yun. Ija-justify mo yun. Oh. So, and you, sinong pinaka may magandang sagot? sa kanilang dalawa, kasi anim sila dun eh. So, Kanya parang partner. dalawa lang yung naging bet mo doon? Hindi, ang pinaka gusto ko talaga actually, yung kay Mama Chad at saka versus... This is our own opinion, Oo, of course. si Mama Chad at saka yung kalaban niya, nakalimutan ko yung pangalan ng kalaban niya. Tapos si Brenda and si Mitch, ay di, si Ann ata yung kalaban ni Mama Chad eh. Okay. Ann and Chad, Brenda and Mitch, tapos Ayesha and Sadie. Basta ganon, Sadie, oo. okay. So, actually kila Sadie para sa akin yung pinaka-boring dahil masyadong seryoso sila. Pero yung dalawang bakla kasi, kila Mama Chad at saka kay Brenda's round, yun yung pinaka sobrang lap trip talaga, joke kung joke, asing tawang-tawa ka. Okay. Ang, siguro ito lang naman, hindi talaga tayo sure sa aking pakiwari, gusto mo yun? Gusto nyo yun? Ay, natalibugan si Brenda nung sinabi niya na ni Mitch, nung sinabi niya na mismo kay Mitch na ano ba yan, gusto ko rin, ano ba yan, ayoko rin talaga ng flower gusto ko rin ng bird. Oh. So siguro may factor din yun sa thinking gusto ko ng makarelate. judges. Pwede bang bigyan mo ako ng Sige, isang, ito, para sa mga hindi rin makarelate na tulad ko dahil hindi nga tayo nanood guys, dahil baka busy tayo sa work at nagbe-base na lang tayo sa Facebook at sa mga rant ng netizens, di ba? And as of now, wala pa rin ibang mga videos na pinapalabas. I mean, sa Facebook na mga sample, mga labanan. Wala pa talaga. Wala pa. So, mainit-init pa tong issue na to. At yun, nagulat ako dahil luto daw. May mga nabanggit na artista. Ayan na. Buksan na natin. Ito na po yun. Pakinggan natin ha. Si Brenda at si Mitch. Baka ma-demonetize mo si Kim. Okay lang guys. Magkaibigan yung dalawang ito dahil pareho silang mga komedyante sa comedy bar. So, i-jump na po na. I-jump mo na ba? O, jump mo na para ano. Si Brenda, Ayan. Ayan, wait lang. Para maintindihan mo lang din background. Hindi ko makita, guys, malamang mata ko. viral sa Japan nung nanood ng concert ko pero hindi siya nakapagpa-picture kaya umiyak siya sa video, nag-viral at pinuntahan ko siya sa Japan. Oh, gets mo? Si Mitch naman, ayan, naman. nakakasama ko rin siya sa comedy bar sa Pakinggan. Oh, ayan. Pareho silang komedyante. Sino So, kaya ayun na. ang mas matakas? Wait, so itong dalawang to, pause mo muna, parang merong something related. Ito yung something pareho silang komedyante kasi. Para silang nag-comedy bar. At ano pa ni Ni Vice. Related Oo. sila kay Vice kahit paano. So,
ayun yung inisyo ng mga audience, di ba, sa mga nabasa Hindi mo. lang yun. Sabi Sige. ko sa'yo kay Nadine. Mamaya, kay iba Mamaya. pa yun, kay Mama Chad naman yun. Oo, sige. Kasi kung siya ba, si Mama Chad ba, siya yung merong na din Something na relate, pangalan. oo. Tapos, ito, pagtalunan nila ang bird at ang ibon. Yan. Sa Grand Hour, Sino si Karen? Si Madam Charo. Akala ko si Karen. Siya yung punong ang punto ng debate ay na. ay, ano ang masayang makita sa bintana paggising? Flower or bird? Brenda, ikaw ang mauna. Your timer starts now. I believe mas maganda makita ang flower sa bintana kasi nasa bahay tayo. Ang bahay, matatagpuan dito ang flowers, lalong-lalo na sa mga tao. Meron mga green hand na mahilig magtanong at namulaklak ang kanilang halaman. Magandang tingnan kasi nakita mo na, yan yung tinanim ko. Ang Stop! ganda niya. Ano sinasabi mo? Maganda yung point niya doon. Kasi nakaka-good vibes yan, positive. Pag bukas mo pala ng bintana, ang sarap gumising dahil may bird ka nakikita. It means love, it means freedom. Malaya ka, masaya ka, at kahit anong klaseng gawin mo sa susunod na araw. Stop, Brenda! Yan ang mali sa'yo kasi nga pag nasa bahay tayo, hindi lahat ng ibon nakakapunta sa bahay na bintana mo at nakikita mo. So yun na, lap trip yan. Gusto ko yung sagot niya dyan. Ibon, Feeling ko panalo siya niyan. nakikita mo ang ibon, Stop! flower. O, ikaw na nga nagsabi, dumadapo ang ibon. Kung hindi dahil sa ibon, hindi din dadami yung flower na yan na makikita mo sa bintana mo. It means malaking tulong ang ibon para maparami kayo at yung sinasabi mo makita kahit man lamang sumilip sa bintana. So, ibon pa rin talaga. Wait lang, sino ang nanalo? Nag-isa. Nanalo dyan si Mitch. Ito si Mitch, ito sa bird. Oo. Nanalo siya sa buong Q&A. Oo, siya yung nanalo dyan sa buong Q&A. Pero Hindi sa batch na to. sa ano na yan, siya ang nanalo. Oh. Actually, in-expect kong mananalo dyan si Brenda. Bakit? Kasi, Kasi ang ganda nung ano Ganda point niya ng- na sa panahon, parang sa panahon natin ngayon, pag tumingin ka sa bintana, wala ka na makikita dahil may kita mo dyan, bahay lang din, yung parang Oo. ganun. So parang, oo nga, totoo yun. And medyo utal, nag-stutter, nabulol si Mitch dun sa bandang dulo na ng kanyang sagot. Na parang para Sabagay. sa akin, sayang, natalo siya dun ni ni wala. Brenda. Si Mitch ang napili. Oh, pero kasi, So- bottom line, ang nanalo pa din is si Mitch. Mitch. Ikaw ba? Para sa'yo ba? Hindi ko Ano- kasi mabunin yung whole Pero game. para Dito, sa'yo, dito sa batch na pero to. para sa'yo, ano ba ang gusto mong makita sa umaga? Sa pagbukas mo ng bintana, ang bird or ang flower? Honestly, Oo. bird. Naimis mo na ba? Bakit Hindi, na? kasi naimis mo na bang makakita ng bintana, ay, ng ibon talaga sa Oo, bintana? kasi wala tayong nakikita ng ibon. Oo. sa Dati meron akong umaga. ibon na nakikita sa umaga eh. Oo. Meron akong alagang owl, kaso nakawala na sila. Oo. Ayun, Diba? yung Sa kwento Kuroko. mo. Oo. Pero may point naman si Brenda, pero kung ako tatanungin, may own perspective. Bird ang gusto ko makita kasi parang totoo yung sabi niya, gusto ko yung sabi niyang freedom. Siguro doon yung nag-trigger yung mga judges, okay, let's have a freedom na, di ba? Ako hindi, ewan ko. To Gusto let ko ng go flower. of our mga yung absence. Sa ang na-imagine ko sa ibon, hindi talaga ako nasa lipad eh. Nakadapo lang. Iba yung ibon na naisip. hindi, nakadapo lang. Ganun. Alam niyo na kung bakit ako napagkakaroon siya transgender. Okay, ito naman yung kay... Ayan, next. Ano yung next, be? Umpisahan na natin ang debato. Ito naman yung sa unang pares. Kay kay Mama Chad, at saka kay Ann. Tama ako, di ba? Kabisado ko sila. Oo. Ay, sino yan? Si, ano... Ay, si ano? Nag-iba ay hairstyle niya? Oo. Walang yatong lalaki Ayan. to. Ayan. Ay ka ngayon ha. Babae po ako. O estudyante. Ito. Sino ang dapat nagtatanong sa eskwelahan? Ano bang dapat? Sino ang dapat Ay. nagtatanong sa eskwelahan? Estudyante o teacher? Okay. Hindi ko guys makita kasi hindi nakakita ko. Susunod sa'yo 15. Wala po sa sunod na contacts dahil napunit po eh. Napunit eh. Ay sa'yo, Chad. Mauuna kang magsasalita, Ann, ipagtatanggol mo. Sino si Ann? I mean, ang Si teacher. Ann? Hindi ko ang tanong, Estudyante. Sino ba ang dapat Ano yung- Chad. anong sagot ni Ann na dapat ipaglaban? Teacher. o estudyante? Your timer starts now. Para sa akin, dapat na nagtatanong kay teacher, paano mo tuturuan ng isang bata kung hindi mo ito kilala ng lubos? Dapat kilalanin mo siya ng lubos, kaya tanungin mo ang bata. Paano ka magkakaroon ng interaction at connection sa isang estudyante kung hindi mo siya kilala? Kaya dapat ang teacher ay nagtatanong sa estudyante. Ang galing niya dyan, oh. Ang galing niya. Tuloy-tuloy siya. Oo.
paano kami matututo kung hindi kami magtatanong? Kaya mga teacher, dapat kung talaga sumasagot. Hindi yung puro pa-project. Tapos wala na kami nakakuha sagot. Minsan nagpapa-exam kayo, wala pa naman tinuturo. Ayun. Dapat kaya pag tinanong kami. Stop! Dahil isa yung klase ng assessment sa sarili namin kung effective na kami teacher, kung may natututunan pa mga estudyante. Tinatanong namin sa kanila kung ano ba yung Ganda mga ng putis niya, no? natutunan ng aral na tinuturo namin sa kanila bilang isang guro. Kaya dapat ang nagtatanong ay guro at hindi ang estudyante. Stop! Kahit tanong mo naman dapat may tiwala ka sa mga estudyante. Dapat di mo na tinatanong ulit. Magpakita ka ng tiwala sa kanila. Tsaka dapat nagtatanong talaga mga estudyante kasi may kasabihan tayo. Pag hindi mo alam, magtanong ka! Diba? So, para sa niya, medyo tayo sila dun eh. Tayo sila. Para sa akin lang. Sino nanalo ba? Si Madam Chan. Ito? Oo. Well, for me, it's okay. Oh, di ba okay naman eh. Kasi Okay na-justify niya sa dulo na pag di mo alam magtanong ka. Oo. Oo. Tama. Pero para sa akin talaga, dos nagtatanong, yung teacher. Kasi ako bilang estudyante, duman ako sa pagiging estudyante, madalas ako oo kahit hindi ko naintindihan. Aminin mo yan. Kasi kasi Oo, dito tayo naman ng oo. estudyante medyo off tayo na parang, ala, baka kabahan ako pag, ay baka sabihin niya, hindi ko Oo. naintindihan kapag nagtanong ako. So, pag umuo sa, tanongin mo pa di. Pero kung technically speaking, mas okay ako sa dapat teacher ang magtanong kasi dapat teacher ang nag-a-assist talaga sa Oo, mga tsaka, estudyante. May mga estudyante kasing mahiya. Ikaw yung may mas mas matured na pag-iisip. Oo, dapat ikaw yung, di ba? Oo. Well, So, okay, ito naman yung kanilang next. grand Q&A Sa na. mga tanungan ng pang Ito na. Q&A talaga. Final question! Ito na, oh my Bongga naman God. ni Sabi na kagay. Ano oras na kasi? Kaya parang malamig. Okay, check natin na. Yan ko, Ayan. sa totoo, pero, timer starts now. I So, believe ang tanong muna dito ay, Ayan, sakto ah. anong isang dahilan ang pinakapumipigil para lubusang matanggap ng lipunan ang iyong kasarian? GPT. You have 45 seconds. Your timer starts now. I believe ito po ang tinatawag po natin na standard norms o siniset po Gusto ng ko yun, iba pagsabi niya, na standard nagiging politically correct po ang bawat tao. Sa tingin po nila, lalaki at babae lamang po ang tama. Pero alam niyo po, hindi naman po namin pinili na lumaki maging katulad ng dito maging isang bakla, di ba? Sa totoo lang po, hirap na hirap po kami pero pinaglalaban po namin. Pero still, naniniwala po ako sa isang nasabihan ko na we will not end up with something we like, but with something we deserve. At kami po mga LGBTQ community ay patuloy pong mamumuhay ng tama at sa paraan. We will be assertive but not barbaric. And I thank you. Gusto ko yung magaling si Mama Chad sa pagbibigay ng mga quotable quote ng mga sagot. Maraming salamat sa iyo. Nabonggahan na talaga ako sa dami ng tigaw niya sa likod. As oh my God. Now we would like to call in Isang buong nasyon yun nasa likod niya. daming pinya. So, ito, jump tayo, sagot naman ni Mitch. Kung ano man ang amin, mga dahilan gap ng lipunan Ayan. ang iyong kasarian. Your timer starts now. Marahil po, isa sa mga dahilan kung bakit pinipigilan kung ano man ang aming kasarian, which is bakla, yung parang tayo ay sagrado katoliko. Dahil tayo po ay namulat o napag-aralan natin mula sa pagkabata na sa Biblia ay walang bakla kundi lalaki at babae lamang. Maaaring tumatatak sa ating isipan kaya mas mahirap para sa kanila ang tanggapin kami bilang bakla. Ngunit kung inyo pong bibigyan ng panahon o kung yung bibigyan ng pagkakataon na kami itanggapin, inyong malalaman na kami mga bakla ay isang superior din. Kaya nga po tinawag na bakla, bakala. Kami po ay bahagi ng lahat. So kinakailangan kami po ay nakikibilong din. Kaya walang diskriminasyon, walang sino man ang pwedeng hindi tumanggap dahil tayo ay pantay-pantay na ginawa ng Diyos. And I thank you! Maraming salamat! Mitch Monticalo Swansani! Sobrang ganda ng sagot niya, no? Thank you so much, Mitch. Thank you. Kasi nung pagkarinig ko talaga, oh my God. Siya ata yung Siya sasabi. yung mananalo. Sige, go. May gusto akong basahin comments Okay, sa sige. kanila. Push Ito, lang. last but not the least, kay Sedi. Ang ganda-ganda mag... Paano mo ibabalita? Ang simple lang suot niya, no?
ay ang pagkakasagot mo. Question is, anong isang dahilan ang pinakapumipigil para lubusang matanggap ng lipunan ang iyong kasarian? Your timer starts now. I believe na ang pinakadahilan ay ang hindi mo pagtanggap sa sarili mo. Ako noon, hindi ko tanggap na bakla ako. Nagde-deny ako sa mga kapatid ko, sa pamilya ko, dahil takot akong mahusgahan dahil sila ay parte ng komunidad. Pero nung moment na tinanggap ko na bakla ako, ngayon, andito ang pamilya ko sumusuporta dahil takot na takot ako na magalit sila sa akin dahil I am an adopted child and I want them to be proud of me. And this is my moment. This is where I will coming from. And I will make this day as memorable as for them. Kaya thankful ako na parte ako ng third run-up dito. At ngayon, ito ang pinakakailangan natin. Acceptance is the key. Without acceptance, the society will no longer accept you because it should start from within and the country will accept you. And I thank you. Maraming salamat, Sedi. So yun. Sedi. So yun, medyo naging emotional talaga ako nung narinig ko talaga yung sagot niya. Na parang, sakit. Alam mo yung feeling na bakla ka na, adopted ka pa. Alam mo yun, kasi sa lipunan natin, ang dami nating mga social standards na tinatawag, di ba? Na pag hindi ka nag-fit in dun sa mga ine-expect nila kung ano ka dapat, sa standard norms na ating lipunan, parang ang sakit. Alam mo yun? And lagi silang may expectation. Oo, ako yung sobrang nasaktan talaga ako. Pero luckily, ang kinaswerte niya, isinusuportahan siya ng mga family. Imagine kung ganun na nga yung naramdaman niya, tapos hindi ka pa tinatanggap. Masakit talaga yun. Oo. Pero luckily nga, yung family niya, open sila na tinanggap siya. Ako ito, anong masabi naman sagot kanina ni Mitch about sa pagiging, sa religion natin? Aminin natin ito real talk po tayo. And ako, andito na tayo, let's use the opportunity, the influence, the channel, to really spread the awareness and the idea na talaga, hinihingi mo opinion ko dyan. Hindi ako muna. Sige, kasi muna. Maraming tayong paniniwalaan noon na hindi natin pwede paniwalaan ngayon. Okay. Kasi kung gagamitin natin yung paniniwala natin sa kung ano yung noon, sa ngayon, mababa pa rin ang babae. So, kung yun yung gagawin natin basehan, marami pa rin papatayin. Kasi yung mga ginagawa dati, di ba? Binabalatan, binabato hanggang sa mamatay pag hindi sumusunod sa magulang, pag ang babae nangalun niya. Di ba? Ang daming ganun. So, justify pa ba nung mga bagay na yun ang mga nangyayari ngayon? Okay. So, you believe talaga na kasi truth changes. Nagbabago ang lahat. It's constantly changes actually. Oo. Constantly. Patuloy na nagbabago. Oo. Hindi nagiging permanent yung pagbabago sa nag-evolve always. So ako naman, I respect LGBTs. Oo. I really respect. Kasi hindi ito ma-upload pag hindi. Super. As in, love na love ko sila. Love nga kita, diba? Ayun. Ang dami kong friends na gays, mga tomboys. Pero, siguro biblically speaking, ano ba? alam kong sinabi mo pero meron din akong tawag dito, meron din akong perspective about, hindi ako against, I respect them. It is just that siguro, I have this still I have a strong belief about men and women. And I also believe na, yes, everything changes, but, even though na ano ba yan, nakakayat. Ito, ako, coming from me pa talaga. Alam naman nila religion ko, di ba? Ayun. Ako hindi po alam, iglesia po siya. Alam nyo na. Ayun. So, ayun, tawag dito, naniniwala pa rin ako about men and women. And, yes, nakalagay din sa Bible kasi na everything will be changed sooner or later. Pero the Bible... So therefore, ang dami mong so therefore, I still have this naniniwala ka strong hindi? Belief about... Okay. Naniniwala ako, but I respect. Okay? I respect. Okay. So yun na yun. I don't have any Ako hindi, kasi ako talaga naniniwala ako na kung maninindigan tayo sa paniniwala natin sa ano yung dati,
Hindi na kasi nag-apply yung noon sa ngayon. Yes. Hindi kasi, na. Oo, yun. Dati ang laman ng tubig, H2O lang. Ngayon, ang dami ng dumi yan. Hindi na Yun ang H2O. sasabi ko na siguro ganun ako sa Bible. So, hindi na yun. Hindi ko sabing malinis ako, guys, ha. So, pero doon pa rin yung meron akong naniniwala pa rin ako doon sa sinasabi. Kasi kung maniniwala talaga tayo sa dati, hindi na tayo pwede maging politically correct ngayon. Hindi ka na ang babae hindi na pwede maging leader, hindi ka na pwede sumagot sa asawa mo, ang dami na hindi mo pwedeng gawin. Marami na nagbabago. Kasi sobrang unfair ng ating history when it comes to women, children, and others. It is just, nasasabi ko lang, it's just a Bible. Dito para sa'yo, be, pinapaliwanag ko lang. Oh, naman kasi, So, ayun na nga, okay, going back. Ang nanalo doon. Wait lang, meron lang iba, no? Di ba mahirap talaga pag-usapan ng mga ganyan concept? Talagang may malalim na Pero, But so, anyway, going back, doon na tayo, dahil yun ang nanalo Yun yung pinapag-usapan natin, dahil yun yung puntong, yun yung puntong nanalo. Oo, diba? Dahil sa relihiyon. Sa relihiyon, yes. Oo. And yun nga, but ikaw talagang sa Ako, I believe in God, I believe in of course, men and women, oo naman. Pero, the differences, nagkakaroon talaga ng differences So kami, we are being different right now, we are the different creature, we're the different ones. Species. So we're the different ones. Yes. Na we're trying to fit in your standards, everybody, okay? If you know what I'm saying, like, share this video. So, and comment kayo, guys, kung ano naniniwala ako sa karapat-dapat si Mitch. Pero when it comes sa kanilang debattle ni Brenda, mas nag-hope ako at nag-expect pa ako na sana mayroong Steve Harvey moment dito na i-announce na ang nanalo talaga ay si Brenda. Between them. Nagset na siya, ano ka ba? Una-una. Marami siyang poet camper. Ito last 2 minutes na lang po na atin ang video. So ikaw, Kim. Ano yung mga na-research mo at lumabas sa mga nabasa mo? Dapat daw, okay, di ko lang sabihin mga pangalan. Oo. Deserve ni Mitch manalo kahit wild card siya, pero magaling talaga siya sa sagutang. Sayang si Brenda, Maggie bet ko pa naman siya na wala lang talaga siya sa debate nila ni Mitch. Tapos, deserve ni Chad maging second lang. Congrats sa'yo, Mitch, pero nanghihinayin talaga ako kay Ann. Sobrang talino niya, may sense bawat sagot ko. Oo, ang ganda ng sagot ni Ann. Kasi nakalaban niya kaya sa sigaw at hiyaw lang siya ng tao. Oo, tapos ito pa, guys, balikan niyo yung part na nag-announce ng top 3 na bigla sila kung bakit hindi si Ayesha kung nakapasok. Sayang, talagang galing pa naman niya. Ang dami magagaling na babanggit na kanya. Actually, lahat naman sila magaling. Parang it's a matter of naging moment mo lang to. Yung ganun lang Pero sobrang ganun lang. Tingnan mo, ngayon ko lang napagtanto, puro lang kayong ganda, mga hurado. Pero sobrang, as in walang laman, mga, ano ba to? Wag naman ganun, guys. So, yun, guys. You deserve it, Mitch. Buti nga ikaw nanalo. Akala ko kasi, medyo ano na, guys. Wag ganun, harsh na sila, very harsh na sila. Ayan, kung kayo, matatapos na tong video natin, last 30 seconds, at, don't forget to like, share, subscribe to our channel. Ay, yan ang gawin nito, no? Kasi medyo political and regional, biblical speaking, everything, basta, lahat. i-follow nyo na lang po kami sa Instagram at Twitter. And kung gusto nyo po ng part 2 ng video na ito, just comment down below. Ay, wala mag-comment dito. Ay, hindi ako nahirapan, Hindi ako, nag-enjoy ako talaga. Siguro, ako lang yung tipo, ayoko yun lang. Sige na. Kasi naniniwala ka sa faith mo. Sa faith, oo. Diba? Siguro. Ako, mas pinairal ko yung Pero again, guys, And dyan po nagtatapos sa ating video. Bye! Bye, guys! Hindi pa pala. So yun, meron pa 1 minute. Tama na. Okay pa. Tama. Walang yata, mali-mali pala mag-count down. Hindi, 10. Kinountdown mo? Hindi. Nilagyan mo timer? Hindi, may limit ang camera natin. So hanggang dyan lang po itong aming vlog.